we thank you for your precious holy words. We thank you, Lord God, for the words of the Lord Jesus Christ as He laid down His conditions for discipleship, for following Him. I pray, Lord God, that you would speak to our hearts. And surely, Lord, we thank you for the Lord Jesus Christ embracing the cross, embracing us so that we might be saved. We thank you, Lord God, for the sacrifice He did for us. And truly, kami po ay napawalang sala, naligtas dahil sa 100% niyang ginawa. At Panginoong Diyos, naniniwala din po kami na ito pong mga pangungusap ng Panginoon Jesucristo is a call to obedience to Him. A call not just to receive the Lord Jesus Christ and have His residence in our heart, but also the words of the Lord Jesus Christ is challenging us to make Him president in our heart and in our life. I just pray, Lord, that you would speak to our hearts, and with regard to our commitment to obedience and to fulfill the Great Commission, I ask and pray that you would enlighten our hearts and mind as we try to learn through your Holy Spirit's teaching these words that the Lord Jesus Christ said, and may we see the principle behind all this in what we are doing for the sake of world evangelism and for the preaching of the cross. Please bless each one of us as we have this preaching service right now. Panalangin ko po, Panginoon, na kami po ay makagawa ng mga adjustment, mga decision, upang sa ganoon, ikaw ay tunay na ma-please po namin sa aming buhay by faith. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, the title of the lesson tonight is the fulfillment of the faith promise missions offering. So, I have the intention of showing to you the commitments made last year, March, second Sunday of March 2012, so that makita natin that we are about to enter into a new commitment, but every time we enter into a new commitment, we are ending an old one. Diba? May tatapusin tayo. Meron tayong panibagong commitment. So, my last envelope will be given on Wednesday. That will be the last. Doon sa amount na yun na nilagay ko nung last year. Then, on next Sunday, may bago na naman akong amount na ilalagay. At ako'y excited na. Amen? Excited na. Hindi ka ba nag-aalala, Pastor? Hindi na gaya ng dati. Amen? Kasi dati talaga nung nag-aaral ako, nung staff worker ako, tapos nung tapos sa pagpapastor, syempre, nag-grow ka sa pananampalataya eh. Pero sa ngayon, kahit pa paano ay hindi na gano'n ang struggle. Okay? May mga time lang na nakikipag-usap ako sa Panginoon at alam mo na, nagawa niyo na ba yun? Nagawa niyo na ba minsan yun yung kukuha ka na isang upuan, tapos sa harapan, upo ko sa harapan ng upuan na yun at hindi ako misteryosong tao, pero minsan, Lord, gusto ko mag-usap tayo. Minsan, ilalagay ko yung upuan ko, kasi sa office table, di ba, may upuan talaga ako. Tapos pupunta ako dun sa upuan kung saan umuupo yung kakausap sa. Ako naman doon, tapos Panginoon, diyan ka ngayon sa ano na yan. Para ko si Raulo minsan, ano? Kinakausap ko. Minsan, kinakausap niyo ba sarili niyo minsan? Delikado pagka sumasagot na kayo. Ang sabi dyan sa Bible, you are beside yourself. Amen? Ang tawag dyan, dual personality na. Okay? May psychological term yan eh. Pero, if you are beside yourself, ibig sabihin parang
parang dalawa na ang sarili mo at kinakausap mo, nag-uusap kayo. Okay? So pag kinausap mo sarili mo, alam mo you are not beside yourself dahil hindi mo sinasagot. Nagsasalita ka lang na nagsasalita. Pero kapag ang Panginoon naman ang kausap, alam mo, He is present. I'm just giving Him the chair. I'm just giving Him the chair. Amen? Amen? So, minsan, lumimig ko na ako, uupo dun sa may upuan dun sa labas, tapos, Lord, ikaw umupo dyan sa upuan ko na yan, dapat ka dyan, and then, mag-usap tayo. And alam mo, sumasagot ang Panginoon. Siyempre, of course, pag nag-usap ako, hawak ko yung Bible. Hawak ko yung Bible at nag-ano ko. So, may mga gano'n na hindi ko makakalimutan na kinakausap ako ng Panginoon. So, patapos na tayo eh. So, kinakailangan matuto tayo sa prinsipyo na ang faith promise dapat finufulfill. So, ibig sabihin, dalawa itong tinutumbok ng mensahe. Ito ay instruction na kapag gagawa tayo ng commitment sa Sunday, dapat i-fulfill mo yan. Okay? Ano mo yan? Tapusin mo yan. Tupadin mo yan. Okay? At ito rin ay mensahe para dun sa mga hindi pa tapos, tapusin nyo na sa Miyerkules. Silent night. Patitin naman, magaganda naman ang mga mensahe na naririnig nyo. Amen? Amen? Alam niyo, kung meron naman talaga kayong nakatabi dyan, tapos kulang ka pa, ako talaga in-encourage ko kayo, bunutin mo na yun at ihulog mo na by faith. Amen? Naniniwala ka ba na kayang tupadin ng Panginoon? Amen? So, yan. So, lagi ko yung nire-remind na ang stewardship natin sa salita ng Diyos is that 10% belongs to the Lord. Above the tithe are all offerings. Offerings yan. Okay? So, yung faith promise offering is under that category. Offering. As laid down doon sa pinag-aaralan natin sa 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 9. Dahil nagturo si Pastor Nabiles sa 2 Corinthians chapter 9, it is superfluous for me to go over again. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians chapter 9, is hindi na necessary na ulitin ko pa sa iyo at hindi na necessary na susulat na naman ako sa iyo. Yun ang sinabi ni Paul pagdating sa kanilang pinangako na dapat nilang tuparin. This is voluntary. Amen? It comes from a willing heart. Yan ang mga pinag-uusapan natin. Yan ang sinabi ko sa inyo, yung dinescribe natin yung pagbibigay ng mga Macedonian believers. It was given devotedly, willingly, sacrificially, all those words. So, this offering is promised ahead of time. Ahead of time. Ibig sabihin, ito yung 1 year. Bibigay tayo ng commitment card natin sa next Sunday. Tapos ang unang schedule mo ay Miyerkules. Halimbawa, if you are like me, that Wednesday binibigay ko. So ahead of time, ginagawa ko yung commitment na yan for the next 52 weeks. I don't know what's going to happen tomorrow, but I know who holds tomorrow. Okay? So yan. We promised the amount ahead of time by faith, trusting that God will supply that amount and to help us faithfully give that every Sunday or every Wednesday. So at the end of the 52 weeks, you know that the Lord is the one who helped you. Amen? Kayo ba? You can testify that it is the Lord helping you to give that amount? It was the Lord. He is the one that helps us to be able to give it faithfully. So, and the offering is to be given through the local church. Amen? Through the local church. We discourage missionaries. Even when we teach our missionaries dun sa mga MTS, the missionary training. Pastor Baker and Pastor Byers instruct the missionary not to go directly to church members and raise support from church members. They must go through the local church. Okay?
So, hindi sila pwedeng mag-deputize sa inyo. Kung meron pong nagde-deputize sa inyo na missionary, halimbawa, pumupunta sa inyo, and even sa local, I have to rebuke one of our graduates for going to some of our members and raise support. At alam nyo na itong mga missionaries sa ito, they don't go to me because they have a problem with me. Amen? And be careful when they go to you. They will go to you and tell you that Pastor Toquero is the problem. At huwag naman kayo maniwala kung meron namang ganun palapit sa inyo. Alam mo, ang problema ko sa buhay si Pastor Toquero, makinig ka sa akin. Kailangan ko ng tulong mo. Kasi hindi ako sinusuportahan ni Pastor Toquero. There is already a problem there. Amen? Kahit na, minsan kinausap kong isang sabi niya, huwag mong gagawin yun, brother. Huwag mong gagawin yun. Bakit hindi ko pwedeng gawin? Ninong ko naman. Wala namang ninong sa Bible. Diba? Baka witness nung kasal mo. Ano na yun? Ninong ko yun eh. So, ako yung inaanak nila, nalalapitan ko. Okay? Di ba parang Katoliko yun? No? Kayo ba yung ninong nyo? Nilalapitan nyo ba? Hindi na, no? Godfather na lang. So kinakailangan, hindi natin ini-encourage yan. Hindi natin, they have to go through the local church. That's why we have a missions conference. It is a local church meeting. Kung saan lahat tayo nag-gather together, and these missionaries we invite them to come over and present the work, and we can see their mission field through their eyes. It is good to listen to veteran missionaries so that we can see yung kanilang mga fruit of their labor na, yung kanilang mga experiences there, and that way makita natin that our labor is not in vain. So dito sa 2 Corinthians chapter 8, as we have been studying for the last three messages, na pinapunta niya at sinulatan niya ang mga Corinthian believers. Hey, you remember you made a promise last year? Fulfill yung commitment nyo. Perform the doing of it. Prove the sincerity of your love. If you were motivated by love, di ba? Doon sa commitment na ginawa nyo, ngayon. And then, nagpadala si, okay, I cannot come to you, di ba? Sinabi niya, hindi ako makakadaan sa inyo, but I'm going to send to you Titus. So, Titus, siya ang magpipreach sa inyo. Matapang-tapang to si Titus kasi ang church niya, mga kapatid, pumunta kayo, basahin niyo yung Titus. Tingnan niyo ang mission field niya. Tingnan niyo yung kanyang locality. Ang mga miyembro doon ay Batugan, punta yun sa Titus. Matapang to si Titus eh. Kaya siya nilagay doon ng Panginoon eh. Hindi ako katulad dito si Titus na sobrang tapang to eh. Titus chapter number 1. Alam niya eh. Sabi niya dito sa Titus chapter 1, verse 5, For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed thee. So talagang ang church na ito will send out pastors in every city of that island. Okay? So, yung church na yan, nagtitrain ng mga men para maging pastors. Okay? Then nilay down dito yung mga requirement na naman ng pagiging pastor. Verse number 12. Sabi dito, one of them, even a prophet of their own, said, the Christians, hindi Christians Christians are always liars. Palaging nagsisinungaling. Evil beast. Ano yung Tagalog evil beast? Mga halimaw. Sabi mga tao doon, sinungaling na, halimaw pa, batugan na matakaw pa, slow bellies. Ganyan ang mga taong yan. Pero pag na-save yan, tinuturuan niya na maging totoo. Pag na-save yan, tinuturuan niya na maging Christ-like. Pag na-save yan, tulungan niya na maging masipag sa gawain ng Panginoon. Okay? So, ito matapang ito eh. Kaya sabi ni Paul, sabi na Titus, hindi si Timothy ang padala natin to eh. Baka ma-overpower sa mga tao doon sa Corinth. So, let's send Titus. Kasi si Titus sanay sa mga
Ganyang mga klase ng mga... Oh. So, ibig sabihin, para bang may tapang. Iba rin yung personality na pinapadala ni Pablo. No? Si Pablo talaga, matapang talaga yan. Even si Apostle John. Tingnan sa Apostle John. 3 John. 3 John. Sabi dito, merong mga... Si Apostle John ay sinusuportahan ng church. Pero merong tao dito na ang pangalan ay Diotrephes. Sabi niya sa verse 10, wherefore, if I come, verse number 9, I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. In the word receiveth, etong taong to, ini-influensyahan niya yung church na huwag magsuporta sa missionary. No? So talaga bang may mga ganyan? Meron talaga eh. Meron at meron. Kahit saan ka magpunta, meron. Ayaw magbigay sa misyon. O ayaw magsuporta sa missionary. Sabi sa verse 10, wherefore if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words, and not content therewith, neither that he himself received the brethren, and forbiddeth them the food, and cast them out of the church. Ang ginagawa nitong lalaking ito ay hindi niya tinatanggap ang mga missionaries, pinagbabawalan ang mga missionaries, at kinikick out niya ang missionaries. Ito yung ginagawa nitong Diotrephes. Okay? So, meron pong mga tao. Pero dito, binanggit din yung taong nirecommend ni Paul. Sabi sa verse 11, beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself, yea, and we also bear record, and you know that our record is true. So si Demetrius, good report. Ang sinulatan niya dito ay si Gaius. Si Gaius yung pastor, at sinabi ni Apostle John, natutuwa ako sa iyo. Wala akong greater joy na makita ko kayo, na kayong mga anak ko sa pananampalataya na lumalakad sa katotohanan. Amen? So I believe itong mga verses na ito speaks about yung kanilang support. Okay? Pag nangako sila, talagang tinutupad nila. Okay? Tinutupad nila with a good report. Now, if you and I promise or sign a card, a fake promise card, then we must not just stop with a commitment card. Do not just stop with a commitment card. We must put into action what was written in the commitment card. Are you with me? You must put into action. Diba? Na-clarify na yan ni Pastor Nabli kanina. Kasi Christians tayo, hindi naman tayo Christians. Christians are always liars. Christians are honest and good report in their commitments. Hello? Amen. Okay? So, we must put into action. Hindi rin tayo politicians. Kayo ba may pinaniniwalaan kayong politiko? Meron ba kayo pinaniniwalaan politiko? Sino iboboto nyo? Wala. Kung ba yun, sana dumating na ang Panginoon para walang eleksyon, ano? Sino maniniwalaan yung politiko? Sino yun? Ang dami mga nakasulat dyan, mga nakalagay dyan, mga project nila. Pero alam sa totoo lang, di ba totoo lang, ano yan? Taxpayers' money yan. Pero kung makalagay sila ng kanilang mga ano, kala mo, galing sa bulsa nila, no? Amen? Pero, wag tayo maging Christians, wag tayo maging politician. Amen? Politician. Pero kung kayo man ay tatakbo, itong Laloma Baptist Church, hindi pinagpala ng mga politiko. No? Hindi tayo pinagpala naman. May mga churches pinagpala ng politiko. Doon sa, nag-preach ako sa may Cordon, Isabela.
ang member ni Pastor Talaber doon sa Kawayan, sa Santiago, ay congressman. Congressman. Tapos, doon sa meron din mga churches na nagkaroon sila ng mga board member. Pero sabi minsan yung mga pastor na kausap ko, alam mo pastor, ang hirap magpamiyembro ng politician. Mahirap kasi pag kina-counselan ko sila, hindi talaga nila masunod yung salita ng Diyos. Talagang make compromise at compromise. May mga kompromiso na talagang hindi mo maano. Okay? Kaya mag-ingat kayo sa mga politiko. Amen? Mag-e-election na naman. Amen? Huwag niyong kakalimutan. Gilbert Otero. So, clear na klaro itong offering na ito ay talagang labas sa church. Labas. So, the purpose of the offering, the fulfillment of the faith promise offering, the purpose of this offering is very clear as laid down in what we just read in 2 Corinthians 8. This offering was to be used for God's work outside of the local church. Amen? Faith promise offering is an offering that was to be used for God's work outside of their own church. Both laid down dito sa binasa natin and that verse na binasa natin sa 3 John na balikan natin yung 3 John. 3 John. Tingnan nyo dito sa 3 John. Sabi sa verse number 7, because that for His name's sake they went forth taking nothing of the Gentiles. Verse 8, we therefore ought to receive such that we might be fellow helpers to the truth. That word receive, that means you receive them to the church, and when they presented the word, okay, then we become fellow helpers to the truth, that they go out and preach the gospel truth, they preach the cross of Jesus Christ, and if we support them, we are partnering with them. We are fellow helpers with them. So that money na kinokolekta natin, that 6.5 something na ibigay natin, that is intended for missions. Okay? Hindi natin gagamitin yan sa building project. Hindi natin ipambibili yan ng sasakyan na gagamitin dito sa local church. Kung bibili tayo ng sasakyan, kung meron tayong tutulong sa building project, kunin natin yan sa general fund. Pero ang mission fund, okay, yan ay gagamitin sa missions work. Amen? Diyan tayo kumukuha ng pangsuporta sa lahat ng mga foreign missionaries, Filipino to foreign field, yung mga graduates natin sa ating mga Bible Institute that was called to plant a church. Of course, malaki ang percentage or yung na sinusuporta natin sa sarili nating mga missionaries na lumabas because they are our brothers dito sa La Loma Baptist Church. Brethren natin sila. But those missionaries and pastors from other Baptist churches, we help them. Amen? We help them also. We partner with them. They are called strangers in the book of 3 John. They are strangers not because we don't know them. They are strangers because they are not members of La Loma Baptist Church, but they are members of Bethany Baptist Church, members of Bible Baptist Church in Cebu, members in Lapasan Baptist Church, members of the Church of Pastor Doug Season, members ni Pastor Gadso, si Brother Arteta, yung mga yun. So they are not strangers, but we know them, but they are not part of La Loma. That's why it classify sila as strangers. Pero susuportahan natin sila. So doon pupunta yun. Then makikita tayo, may mga missionaries na may mga needs sa visa. Meron mga missionaries na nangangailangan sa kanilang parsonage. May mga missionaries na nangangailangan ng sasakyan. Then we try to help and have a share. Amen? So, kung meron pa tayong natitira mga pera dyan, at least may contingency tayo. Amen? Pag meron talagang emergency na mangyari, or meron tayo talagang mga kinakailangan tulungan, so meron tayong bubunutin. Meron tayong pantulong. Pero hindi natin gagamitin yan sa building project.
Diyan nagkakamali minsan. Kung minsan hindi pinagpapala ng Diyos yung ibang mga commitments ng ibang churches, and we try to deal that. Pag nagtuturo ako sa pastoral education ng missions, pag dinidil ko ito, ine-explain ko sa kanila, huwag niyong gagamitin ang mission money sa pagpapatayo ng building niyo. Ay, sasabihin ng pastor, ano pakialam mo? Ako naman yung pastor eh. So, ganito because ang Faith Promise Mission, pag tinuturo natin yan, kinakailangan maging accountable ang pastor na itong perang ibinibigay ay pumupunta sa mission. Okay? Kapag ang pastor ay nangailangan, hindi kukuha ng pantulong sa pastor. Halimbawa, may pangangailangan ako. Pastor, bakit hindi na lang natin kunin yung mission money, ipantulong sa pangangailangan mo? Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. Okay? Pwede sa general fund. Pero, huwag sa mission. Pwede tumulong ang general fund sa mission. Pero huwag gagamitin ang mission sa local church needs. Okay? Lahat yan. Meron lamang tayong kinukuhang percentage kapag meron tayong World Missions Conference, at alam natin ito na ito ay dinadagdag natin sa budget so that we can help with the love gifts of missionaries and even help our pastors para makapagbigay tayo ng transportation reimbursement nila. Kasi talagang mga pastors and missionaries natin itong lalabas na ito. So none of the offerings designated for mission is used for the Lord's work here at La Loma Baptist Church. Ginagamit natin ang tithes at ang building fund natin, at meron tayong special offering in the case na meron tayong pangangailangan dito, nagtitake tayo ng offering. Kapag meron tayong mga namatayan, meron tayong mga gustong tulungan, di ba? Kumukuha tayo ng special offering. Okay? Now, pag dumating na yan sa kamay ng missionary, pagtiwalaan nyo na ang Diyos. Pero, binibigyan natin ng edukasyon yung mga missionaries. Binibigyan natin ng edukasyon yung mga missionaries. Na, yung perang tinatanggap, you know, sometimes I try to go to the conscience of the missionaries when I say ganito. Look, sabi ko, I'm a pastor. If I eat, I know what I'm eating is from the tithe money. But when you eat, missionaries, let me remind you that you're eating from the sacrifice of those people that gave to missions. It is an offering. Eye-opener din sa kanila. Dapat maging maingat din kayo kung paano yung ginagamit yung pera. Nung ako'y nagsimula ng mission sa Bayambang, may listahan kay Pastor Brown na binigay sa akin, may stewardship. Okay, lalabas yung tithes, mission, tapos matira, o yun. Tapos, talagang budgeted kami ni Mrs. na nasa Bayambang. 3,500 ang upa, ang aming support. Magbayad ng kuryente, bayad ng tubig, bayad ng, ng upa. May 500 pang additional upa no, binibigay yung Laloma. Other than that, wala na. Tiwala talaga sa Panginoon. Pero nagpapasalamat ako, sinuportahan ako ng Laloma for 3 years. Pero sa 3rd year, alam ko may cut-off na. Yung 3,500 magiging 2,000 na lang. 2,005. Pagkatapos ng 4th year, yung 2,500 magiging 1,000 na lang yun. Kaya sabi ko, magtuturo na tayo ng dahil kinakailangan masuportahan tayo ng Bayambang Baptist Church. So, ganun. So, meron talagang cut-off eh. Pina-cut off kami kasi local mission eh. So, ganun din. Kayo mga lalaki na magpa-prepare sa mission, mga pastor, mga preacher kayo, one day, dapat ang church ay maging indigenous. Pag sinabing indigenous, ito ay self-governing, self-sustaining, self-propagating, and self-governing. Naulit ko na ba? Independent yan. Okay? Kaya kapag hindi ka nag-independent, financially, hindi yan Independent Baptist Church. So, kailangan mag-prepare ka. Turuan mo ang mga taong mag-tithe at turuan mo ang mga tao na mag-support sa misyon. Now, pag dumating ang pera sa kamay namin, yan.
Siyempre, lalabas mo dyan yung mga pangangailangan sa pamilya. Saan pupunta ang mga support natin? Sa mga pangangailangan ng missionaries. Pambayad ng upa nila, traveling expenses nila, bibili sila ng mga damit, bili sila ng pagkain nila, groceries nila, pag nagkasikit nila, meron silang medicine, amen? Pwede rin silang pumbili ng Bible, makapag-print ng gospel tracts, maraming pangangailangan. Visa, pag local, yung mga nabanggit ko, pagka foreign, Pilipino na pupunta sa foreign, mas malaking pangangailangan. Visa, mag-enroll sila sa mga eskwelahan. Ayaw naman talaga naman nila mag-aral. Sino ba naman gusto mag-aral? Pero yun ang paraan para makapasok sila at makapag-start sila ng ministry. Minsan i-criticize na, ba't kinakailangan pag-aralin natin mga yan? Hindi, yun lang ang paraan nila para makapag-stay sila sa China. Yun ang paraan para makapag-stay sila sa Vietnam. Bakit sila kinakailangan mag-put up ng business? Pastor, bakit kinakailangan magbigay tayo na 100,000 doon sa India para makaput up ng business? Kasi yun ang paraan para makapag-stay longer si Sister Flor at si Missionary Altura. Nanginayang ba kayo sa 100,000? Dati nung binigay ko yun, parang kailan nyo babalik yan? Hindi deposito niyan. Hindi, ang ginawa nila, sige, nung pumunta ako doon, ipinakita naman nila sa akin, Pastor, yung 100,000 ay gamit namin para makapag-put up kami ng pondo, and then, na-withdraw namin, tapos ito nangyari, pinili namin ito ng ganito, binili namin ng ganito, binili namin ng ganito, binili namin ng ganito. Tandaan nyo, ang missionary, kahit nasabihin natin, ang mga support na nila ay $1,500 na. That is equivalent to about how much? 65,000 pesos. Nasa foreign land ka. Isipin na napakaraming pera yan. Hindi. Marami pang mga pangangailangan yan. Marami pa. Just imagine starting in ministry. It's 65,000. Ngayon, mga American missionaries, mas malaki yung budget niya. Ano mga American missionaries? Magkano mga support nila? Huwag yun ang alamin. Dahil gusto nyo maging Amerikano. Pero ibang standard ng mga American missionaries. Ang Pilipino, okay lang yan. Umaalis nga mga missionary natin na $750 lang eh. You talk about Lenny Fontecha, you talk about Mario Hinada, you talk about Kalibayan in Zambia, you talk about Juanito Hinada. Now those missionaries, they go to the foreign mission field ng below $1,000. Pero mga kapatid, itiwala sila sa Panginoon. Pero kabilin-bilin na naman ng mga missionaries, don't go to your field with half of your support raised. Ang mga Pilipino, Brad, pagdating mo sa field, saka ka namin susuportahan. Pero tayo, pinractice natin, nandito pa lang, magde-deputize pa lang, suportahan na natin. Kasi kailangan nila sa traveling expense. Amen? Hindi naman lahat na pinupuntahan nilang churches, may love gift sila. Si Missionary Pamintuan nga, yung churches sa Pampanga, pumunta si Pastor Lenny Fontecha, nilapitan siya ni Pastor Pamintuan. Pastor Lenny, naalala mo, nung pumunta ka sa church namin, wala kaming love gift sa'yo. Hindi ko na naalala yun. Nung pumunta ka sa church namin, wala kaming love gift sa'yo. Nag-preach ka at ikaw pa ang nagbigay ng love gift. Mga ganon, na maawa ka. Kakaawa naman itong church. Minsan nag-speak ako sa missions conference, ako nagbigay, naawa ko. Yung love gift ko, nag-preach ako siguro 2 beses. Nag-preach ako ng 2 beses, tapos yung pastor, pagkatapos ng preaching ng lahat-lahat, nagkwento ng makabagbag ng damin na asawa niya ay may karamdaman. Pumunta naman ako sa kwarto, Pastor, ito yung Pastor, huwag mo na akong bigyan ng love gift, ito dadagdagan ko pa Ewan ko, sinetap lang ako, pero nag-preach ako sa isang missions conference, ay talaga, maano talaga eh, magaling magsalita yung missionary, yun ang church niya. Mga kapatid, umpisa pa lang, sa pagka-first preaching ko, hapon akong final, pero sa lahat ng whole day na missions conference, 5 ang offering. 5! So, bunot naman ako ng bunot. Ito naman ako, uto-uto.
Bunot ako ng bunot, 5. O, to. Tapos meron pa, may barya para sa Russia. Punta naman ako doon, sa Russia. Tapos maganda. Pagkatapos, binigyan ako ng love offering. Kinumpute ko lahat yung love offering, tsaka nahulog ko. Abunado pa ako. Magbabayad pa ako sa SCTEX. Sabi ko, ano kaya, sinet up ba ako dito? Maraming mga kailangan eh. Because, siyempre, isipin mo naman, Russia yung pupuntahan. Mahal ang masahe. Yung mga ano na yan, ay in-explain yan ni Pablo yan sa 2 Corinthians chapter 8, that there is a tremendous need for financial help in the work of God. And in this case, Jerusalem, ang pinag-uusapan natin, Jerusalem. Isipin nyo. Alam nyo si Pastor John sa Qatar, sabi ko, Pastor John, hindi namin kailangan yung mga ano nyo. Okay naman kami. Bakit ba gusto namin magbigay sa inyo? Parang yayabangan pa sa atin, hindi namin kailangan. Pero sa totoo lang, ngayon, pag sinabi niya, gusto namin magbigay, praise the Lord. Okay? Kasi sila naman ang binibless din ng Panginoon. Pero hindi natin yan dinideputize, amen? Hindi natin dinideputize ang ating building project. Hindi masamang mag-deputize ang missionary para sa kanilang building project. Hindi masama yun. So, pag meron silang pangangailangan sa meeting place, pag may kailangan sila, si Pastor Rex, sabi niya, Pastor, magre-renew na naman kami ng o magkano ba ang upa aman? Sabi niya, 12,000. O sige, magpapadala kami ng 12,000. Hindi po, Pastor, for 12 months yun. So, 12 times 12, 144,000. O sige, Brad. Padala tayo. So, magre-renew na naman sila. Ang mga missionaries natin, kapag nag-renew ng mga upa, yearly. Okay? So, at least, tutulungan din natin sila. Iniisip nyo, Pastor, may mga sobra tayong pera. Oo. Kasi meron tayong mga in-anticipate na pangangailangan ng missionary in the future. Kaya, huwag nyo kalimutan na maging faithful kayo sa pagbibigay because there is a tremendous need. Amen? It is helping in the supplying of laborers, especially if we send out. Sabi ni Pastor Nable, 12 na ang sinend out nila. Tayo, ilan na sinend out natin? Hernandez, yung sino ba? Angeles, tapos Galfo, tapos Balonso, tapos Bible Woman, Flor, nag-adapt tayo. Narvaez, nag-adapt tayo. Henada. These are very own missionaries na. 7 na tayo, amen? Sino pupunta ngayon sa China? Ewan ko, nilalapitan lagi ako ni Pastor Nathaniel Uy, tsaka ni Jennifer Ang. Sabi ka, Pastor, pinag-pray namin mag-missionary sa China. Brad, huwag kayong pupunta sa China, wala ako, isusupply na Pastor. Ano ba? Pagka nawala ng pastor yan, ako na naman ang pupunta dyan magpapastor. Siyempre, ako nagsimula din nun andun yung ko. So, lalapitan na, Pastor, mag-train muna kayo. Mag-train muna kayo. At ngayon, Pastor, meron ba tayong pwede magpastor dyan? Kaya kung kayo tinatawag kayo, maging seryoso kayo sa preparation nyo para pagkatiwalaan kayo ng Diyos ng church. Pero hanggang ngayon, wala akong mapagkatiwalang pastor. Baka iba sa inyo, tinatawag naman talaga kayo, pero ayaw nyo, tinatakbuhan nyo ang Panginoon. Amen? Kaunti na lang ang laborers natin, pero paano kung talagang tawagin sila, Sila Brother Nat Uy at saka si Jennifer Ang Uy. Di ba? Mukha namang inchik sila, Di ba? Na naman tayo. Meron na naman tayong Pero, alam nyo, meron tayong naiipon sa China Fund na 100,000 na. Naitabi lang natin yan. Naka-time deposit kasi ako'y naghahanda na may tatawagin sa China. Pero hindi pa ngayon nagpapakita kasi ang missionary sa China talagang dinadaan sa prayer and fasting. Kung may magpe-prayer and fasting sa inyo, baka kayong tawagin ng Panginoon. Okay, wow, may 100,000. Ako, pastor! Hindi. Yung 100,000 na yan,
Pagpunta mo sa China, ubos yan. Ganun lang kabilis yan. Baka, bisa pa lang pag-aaral mo para mag-aaral ka ng ching, chuachi, ako, wala ching, makakaki ako. Diba? So, maraming tulong. So, in-explain ni Pablo yan. It is helping in the supplying of laborers. It is helping in prayer because the church can pray earnestly and faithfully for those who are laboring. Di ba? Di ba ganito? Nag-supply ka ng financial help and then pinagpipray mo sila. Why? Because you value your sacrifice. You don't want them to fail. You don't want them not to succeed in their missionary work. That's why nilalagyan natin ng panalangin yan. Amen? So we help them financially and materially. Now, if God did not call you to become a missionary, God called you to help missionaries. That's your calling. Amen? That is your calling. So, pag nag-commit tayo ahead of time at kayo ay nag-participate dito, sigurado ako, pagkatapos na naman ng isang taon, andito na naman si Pastor Toquero, nire-remind kayo, kamusta ba yung commitment nyo last year? Na-kumpleto nyo na ba? Okay? Kayo rin ang makakasagot niyan because it's between you and God. Amen? It's between you and God. It is a very solemn decision. That's why, tingnan nyo po dito sa Luke chapter 14. Look at Luke chapter 14. Sabi dito, and there went the great multitudes with him, and he turned and said unto them, If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, of his own life also he cannot be my disciple. When it comes to giving to missions, minsan naapektuhan tayo ng sabi ng ibang tao. Magkano ibibigay mo sa misyon? Ha? Nasisiraan ka na ba, anak? Ang baon mo, 15 pesos, ibibigay mo 5 piso every ang allowance mo 150, bibigay mo ang 50 pesos? Nasisirahan ka na ba? Ilagay mo dyan piso. E paano yung bata? Gusto niya talagang sumunod sa Panginoon. Gusto niya talagang mag-sacrifice. Alam niyo mga parents, sabihin niyo sa anak niyo, anak, yun talaga ang desire ng puso mo. Yun ang dinetermine mo. Opo, sa 150 a week ko, ibibigay ko 50 pesos sa mission. Eh yung tithes, siyempre po, tithes 15. Tapos, alam mo ba magkano lang matitira sa'yo? Kapag nagbigay ka ng 15 sa tithes at saka 50, 65 na lang, magkano na lang, anak? Magkano? Diba? 85 na lang. Okay. Na-compute ko na po. Ay, sigurado ka? Anak, yun ba talaga sabi ng Panginoon? Opo, ako sabi ng Panginoon yan. Sige, supportahan kita dyan sa desisyon mo. Fine. Because, tingnan nyo, kapag ang bata natututong magbigay, pipigilan nyo, sabihan natin ng mga anak natin, huwag mong ubusin ang pera mo sa walang kwentang computer games. Yan. Pero, huwag nyo yung pananampalataya ng bata na maaga pa lang natututong magbigay sa mission. Okay? Kung yun talaga, sinabi niya talaga, lalo ginamit niya na, nangusap ang Panginoon. Di ba natutuwa tayo di ba mga magulang, hindi ba dapat matuwa tayo pag sinabi ng anak niyo, kinausap ako ng Panginoon kung magkano ibibigay ko? Talaga? Paano ka kinausap? Nakikinig ako sa preaching. Tapos na-encourage ako, may nakita akong picture ng mga bata doon. Gusto ko makatulong sa missionary na yun, kaya dadagdagan ko. Bakit ikaw kinakausap? Ako hindi. Dapat magtanong ka. Di ba? Bakit ganun? Well, sabi nga ng Panginoon, except you be converted like these little children, you are in no wise enter into the kingdom of God. And sometimes, in supporting the kingdom of God, di ba, seek ye first the kingdom of God, it is talagang mas madali pa natin mahamon ang mga bata. That's why meron silang mga desisyon na ginagawa. Kapag kayo lumaki, anong gusto nyo? Gusto ko maging pastor. O talaga? Gusto ko maging missionary. Ay talaga?
Saan mo gusto pumunta? Gusto ko pumunta sa Madagascar. Bakit? Ang mga hayop doon nagsasalita. Cute sila. Kalalakihan nila yan. Kaya lumalaki tayo, tayong ayaw mag-surrender. Huwag yung pigilan. Now, hindi ibig sabihin they hated you with the wrong kind of hatred. When your son or your daughter surrendered to go as in Bible college and prepare for the mission field, you should be happy. You should be happy. You should be happy. Yung iba sa inyo, hindi nyo masabi yan. Because you really don't want your children to become missionaries. Ako iiyak ko. Tawagin mo na to. Sayang ang buhay nito kung magiging teacher lang to. Sayang buhay nito kung magiging ano lang ito eh. Ano ba tingin niyo sa pastor at saka missionary? Ikaw, marunong kang bata ka ha? Ikaw ha, mag-doktor ka para may doktor tayo sa pamilya. Ikaw, magaling ka mag-memorize ka para may lawyer tayo. Ikaw, dapat maging ganito ka, architect ka para ikaw mag-design ng bahay na. Ikaw, engineer ka ha, para ikaw lang bahala, hindi tayo magbabayad. Ikaw, wala kang alam! Magpasok ka na lang! Mag-missionary ka! At hayaan natin ng mga churches mag-support sa'yo. Ano bang tingin niyo sa mga pastor? Diba? Pag wala nang magawa sa buhay, magpastor na. Sabi dito, discipleship to eh. Sabi sa verse 27, whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ano ito? Talagang embrace mo yung cross. Amen? Hindi daw tayo karapat-dapat na maging tagasunod ni Kristo. Kristo kung hindi tayo magbubuhat ng ating krus. Sabi sa verse 28, for which of you intending to build a tower, seated not down first and counted the cost whether you have sufficient to finish it. You know one reason why may mga commitments na hindi na-fulfill at the end ng ating faith promise period? Did you know why? Because you have an intention of giving to missions, pero hindi mo pinag-pray. Hindi ka nag-count ng cost. So after 3 months, tumigil ka. Yung 150 na sinabi mong weekly ibibigay mo, hindi mo na ibigay nang dumating ang June. In verse 29, lest haply after he had laid the foundation, pagkatapos mo ibigay yung sa March, pagkatapos mo ibigay yung sa April, pagdating binigay ng May, and then pagdating ng June, merong isang malaking pangangailangan, and one of the things that you stop giving is your missions. Pero sabi dyan, dapat tapusin mo. Kapag ginawa mo yan, you are not able to finish it, and all that behold it begin to mock him. Now, wala naman nakakaalam ng faith promise mo, but there is something that is going on in your mind. Yung sarili mo mismo, inuusig ka sa sarili mong konsensya. Kasi ikaw, Gilbert, mangako ka pa, hindi mo na pala matutupad. Yan, nag-iisip ka na. Para ka nagsasalita na you are beside yourself. Ayoko naman masiraan ng mga bait ng mga miyembro ng Laloma Baptist Church. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, huwag nakikinig kayo sa Visions Conference, you count the cost. You have to forsake everything to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Sabi mo pa, Lord, magko-commitment ako, ano man ang mangyari, tutuparin ko yan. Kung yan na lang ang last money ko sa bulsa ko at yan ang commitment ko, Lord, hindi na ako magdadalawang isip kasi pinangako ko eh. Ibibigay ko yan. Diba? Because you make your decision based on certain facts. You were challenged. What were the facts?
ako'y saved. Other people are not yet saved. Ako naligtas. May missionary nag-support, may missionary nag-preach, may soul winner. Ako naman, may burden ako na ma-reach sila and I will support them. Dahil ang tao ay makasalanan katulad ko at kailangan nilang makilala si Kristo. At alam ko, there is only one way para ma-save sila. You know, all those kind of facts that led you to the decision. So kapag nakita mo na yung mga facts na yan at narinig mo sa salita ng Diyos, na-challenge tayo about the sinfulness of man, na-challenge tayo sa need ng mga tao ito, na kailangan nila ng missionary ito, kailangan nila ng gospel preacher, and then you make a commitment, those are your statement of faith. Narinig mo. So kapag ikaw nag-fulfill ka ng iyong commitment at merong challenge, may mga pagsubok, itutuloy ko to. Bakit? Dahil dun sa mga salita ng pananampalatayang pinaniwalaan. And then meron din tayong message sa Bible na lahat tayo ay mananagot sa harapan ng Diyos sa judgment seat. Nakakahiya naman na tumayo sa judgment seat of Christ at hindi tayo naging faithful dun sa commitment natin. Amen? That's why sinabi dito, hindi tayo titigil, and is not able to finish it, all that behold it began to mock him. Verse 30 is saying, this man began to build and was not able to finish it. Or what king going to make war against another king sitteth not down first and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desired conditions of peace. Dito makikita natin na kapag makikipaglaban ka sa gera, and by the way, when you surrender your life to the Lord Jesus Christ and enter into full-time ministry, you're entering into a spiritual warfare. Amen? When you go to the mission field, you're entering into in a spiritual warfare. It is really total war. Missions is a campaign against evil and righteousness. Talagang babanggain mo ang mga gates of hell. Talagang ganun. Pero ikaw missionary ka, you have to pray and you have to consult before you go to the mission field. Baka mamaya, pagdating mo sa mission field, aatras ka. Ayoko na dito. May mga missionaries nag-quit. Why? Sinuko ang buhay, nasuportahan ng mga faith promise missionaries, and then mababalitaan natin, nag-quit na, hindi na babalik sa mission field. Bakit? He did not count the cost. He did not forsake all. Kung sinabi niya, pag hindi ito nag-prosper, kapag hindi ito nangyari doon sa inaasahan ko, babalik ako sa Pilipinas at babalik ako sa negosyo. O babalik ako sa aking profesyon. Hindi nag-work. Hindi ganon. Kapag tinawag ka sa pag ng Panginoon, tuloy-tuloy ka. Ano man ang mangyari. Ano man ang mangyari. Or either mag-compromise ka. Tingnan niyo sa verse 33. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Iniisip ko, bakit nagbigay ang Panginoon ng mga ganito, mga ilustrasyon? At anong kinalaman ito sa pag-embrace sa cross? Anong kinalaman ito sa pag-bear ng cross? Diba? Hindi. Ang gusto ng Diyos, pag gumawa tayo ng commitment, hindi tayo nag-quit. Yan yun. May mga dahilan bakit tumitigil ang ating mga commitment, because yung testimony natin nasira. Sa verse 34, salt is good. Alam mo yung salt? Ang salt ay nagpe-preserve. Amen? Nagpe-preserve. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be seasoned? Tayo mga Kristiyano, tayo ang salt of the earth. Napipreserve natin ang ating testimony, at ang testimony natin nakakapag-influensya. Ano mawawala sa atin kapag tayo ay hindi tumutupad sa mga pangako natin? Na sisira ang ating patutuko. Alam niyo nangyari kapag nawala yung testimony natin? It is neither fit for the land. Isipin mo, no? Walang gamit ang asin. Ni sa lupa daw, hindi daw
Wala nang pakinabang. Ang sabi dito ng Panginoon, ni sa Smoky Mountain, hindi rin mapapakinabangan. Buti pa yung pag pumunta yung mga tao doon sa Smoky Mountains at nangalakal sila ng pera sa basura, mapapakinabangan nila, pwede pa nilang ma-recycle. Pero ang testimony natin mga Kristiyano, pag nasira yan, isipin mo sabi ng Panginoon, na kahit na daw sa dunghill, walang mapapakinabangan. Ang buhay natin, kapakipakinabang ba sa Panginoon? Ang pera natin, pakipakinabang ba sa Panginoon? Pakipakinabang ba? He that hath ears to hear, let him hear. Ibig sabihin, kapag gumagawa tayo ng mga commitment natin, it must be based on facts, it must be based on faith. Amen? And here we find the problems, the serious problem why we fail to fulfill our faith promise offering. When we fail to fulfill our faith promise offering, we lose our testimony. We lose our testimony. And as a church, isipin nyo lang, what will happen if ang ating commitment ay ganito, 6.5 at ang pumasok lang 3 million. So we lose our testimony as a church. Mag-a-adjust tayo. Okay? Siguro naman, naintindihan nila bakit tayo nagkaroon ng gano'n. Pero mga young people, tumatanda na kami, amen? Tumatanda na kami. Tumingin kayo dito sa church at susundan nyo. Tingin kayo, meron kayong mga makita mga members dito, ganito sila ka-supportive sa mission work. Ganito sila ka-supportive sa ganito. Gusto ko gayahin. Kung wala na siya, itutuloy ko yung ginagawa niya. Meron bang ganon? Because concerned kayo sa testimony ng La Loma Baptist Church na magpapatuloy kayo kapag wala na kami. Okay? Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 4, tingnan nyo. 2 Corinthians chapter 9 verse 4. Pag hindi ito tinupad ng mga taga-Korinto, may sinabi si Paul dito. Verse 4. Lest haply, if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we, that we say not ye, kami, should be ashamed in the same confident boasting. Sabi ni Pablo, mabigat yung sinalita ni Pablo. No? Sinama niya yung sarili niya. Kasi pinagmalaki ko kayo na may commitment kayo. Pero pag hindi niyo tinupad pala yan, sabi ni Pablo, we, that is say not ye, sinasama ko sarili ko, should be ashamed in this confident boasting. Nagawa tayo ng commitment, hinulog natin, nalaman ng Panginoon, and then dumating ang mga buwan, dumating ang mga lumampas sa mga weeks, at pagdating, tinignan natin, hindi na fulfill. Ang sabi ni Pablo, hindi kaya't kayabangan lang yan. Sabi ni Pablo, what is that? Church at Corinth? Bayan nyo lang yan. Napasama lang ba kayo dahil nag-support ng mga taga-Macedonia? Kayo din? Dahil nakita nyo, nagbigay sila at ayaw nyo magpahuli at sinasabi nyo, kami rin! Ibig sabihin, alam nyo ito, churches, pagka nagbi-meeting ang mga churches, mga pastors, pinipreach namin ito, tahimik din eh. Pero pagdating sa church membership, individual ang ating mga commitment. Huwag tayong gumawa ng commitment na merong espiritu ng pagmamayabang. Amen? Gamitin natin yan, commitment na yan, just to encourage others. Huwag niyong gayahin yung mga nagko-commitment ng mataas na level. Magsimula kayo
doon sa abilidad na binigay ng Diyos ayon sa sukat ng iyong pananampalataya. Huwag niyong gayahin. Pero ang iba naman sa inyo na kaya niyong magdesisyon na alam niyo na, kaya niyong i-determine na magbigay ng ganitong amount based on the resources and abilities that God has already given you. Ibig sabihin, kung binigyan ka ng Diyos naman ng ganitong resources, huwag naman ganun kariit ang kaya mong ibigay sa Panginoon because hindi talaga magmamatch. To whom much is given, much is required. Ulitin ko, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng marami, may nire-require sa iyo ng Panginoon na marami din. Amen? So you have to determine that without any pride in your heart, in Ecclesiastes chapter 5, the fulfillment of faith promise, we are about to go to the final point, Ecclesiastes. Saan ba yung Ecclesiastes? Mahirap hanapin yan, backslider yan eh. Okay? Ecclesiastes chapter 6. You read this verse before. Ecclesiastes chapter number 5, verse number 1. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear. That is, you have to base your decision by faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. When you come to the services on our missions conference, keep thy foot. Kapag pumasok kayo sa church ng Wednesday night, Thursday night, and Friday, keep thy foot when thou goest to the house of God. And you come here ready to hear the preaching of God's word, than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. When you make a foolish commitment, you did not listen, and you did not count the cost, and you did not even consult God in prayer. You know, and then you just, pero ba, nagkopyahan pa kayo? Saan tayo mga young people, nagkopyahan kayo eh. Napansin nyo? Magtabi-tabi. Pino magtabi-tabi? Magkano sa'yo? 5? O 5 na rin ako. Ikaw, 5. Sunod-sunod. Isipin nyo ka na influensya nyo lahat. 5 piso lahat. May kanya-kanya tayo eh. Huwag nyo ipapakita. Pakopya naman. You don't make a commitment, na foolish commitment. Kasi pag kinopya mo yun, commitment na yun, tapos ikaw ginaya mo lang, foolish ka. That's why you have to listen to the preaching of God's word. Kanya-kanya tayo, for they consider not that they do evil. Masama yan, kung gaya-gaya ka lang sa iba. Be not rash with thy mouth. Let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore let thy words be few. For a dream cometh through the multitude of business, and a fool's voice is known by multitude of words. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it. Kapag gumawa ka na ng pangako sa Panginoon, commitment, huwag mong tatakasan, huwag mong babaliwalain, huwag mong kakalimutan, huwag mong iiwasan na bayaran ang commitment. Mag-amen po kayo. Amen. For he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. Amen? So, tingnan nyo ha, fulfillment of faith promise ang pinag-usapan natin. Okay? Because di-displease ang Diyos kapag hindi natin tinupad ang ating pangako. Kapag hindi natin tinupad ang mga pangako natin, nangako tayo sa mga missionary. Missionary, we promise you to support ganitong amount every month. Missionaries, sinusuporta namin yung ganito. Yung mga send out natin, we are supporting you this amount, this amount, this amount, this amount. And then, paano kung hindi tayo nagbigay ng ating faith promise? By the way, kapag may naging problema ang church ha, sa akin, okay, ibigay nyo pa rin ang faith promise nyo. Huwag yung sabihin, hindi na ako magbibigay
church kasi dahil si Pastor Tukero, hindi nyo pinangako sa akin yan. Ituloy nyo pa rin yan. Kung ako talagang problema, aalis ako. Huwag lang mahinder ang gawain ng Diyos. Itutuloy niya. Kasi pangako niyo yan sa Panginoon. Amen? At saka, kung kayo ay nagbabalak ng mga ibang lugar at may commitment kayo, pag-isipan nyo muna. Gagawa ka ng commitment ng March 10. Tapos, Pastor, gumawa ko ng commitment ng March 10. Oh, kasi meron akong plano, March 11 kasi pupunta ako ng Mindanao eh. Doon kami titira. Alam mo naman pala, pupunta ka ng Mindanao, ba't ka pa gumawa ng commitment? Gusto ko, Pastor eh. O sige, pumunta ka ng Mindanao ng March 11, ha? O, yung commitment mo, ginawa mo. Magkano commitment mo? Ano po? 50 pesos a week. Okay, 50 pesos a week. O, paano mo ipapadala yung 50 pesos a week? Cebuana. Mahal. Yung 50 pesos, magkano ang set ng 50 pesos? Ha? 50 pesos din. So, ganito na lang. Kapatid, magkano? 25 pesos. Ha? O, 70 pesos. Huwag na, hindi practical yan. Ano gagawin ko, Pastor? Ganito na lang. May pera ka ba na 50 times 52. Meron ka bang 2,500 o 2,600? Na pwede mo nang ipauna para ma-fulfill mo lang, para pagdating mo sa Mindanao, fulfill ka na, hindi ka na makonsensya. Saka mahirap kitang hanapin. O sige, Pastor. By faith, ibibigay ko na lahat yung 50 pesos times 52. 52 ba, Pastor? Hindi ba 48 lang? Huwag ka na makipag-debate, 52 yan. 52 ba? Ang pira, Pastor. Sana nag-monthly na lang ako. 200 a month. Para 48 lang. Ikaw naman, naipangako mo na, huwag mo nang babaguhin yan. 52 weekly, 50 pesos weekly. Sige, Pastor, papaalam na ako. Pupunta ako sa Mindanao. Ito. Ilagay mo sa envelope, ihulog mo. Ihulog mo. Huwag nyo ibigay sa akin. Ihulog nyo. Amen? Isabihin, kung tutuparin mo yan, gumawa ka talaga ng paraan kung pala gagawa ka ng mga ganyang desisyon. Pastor, paano kung nawalan ako ng trabaho sa kalagitnaan ng taon? Alam niyo naman ang sagot. Tuparin mo. Amen? Pastor, ang lupit. Hindi ako malupit. Commitment mo yan eh. Di ba? By faith, kahit na may pagsubok, tuloy mo. Amen? Tuloy mo. Bakit? May pangako kayo. Pag ikaw, nawala ka ng trabaho, hindi ka na uwi sa bahay nyo? Mister, pag nawala ka ng trabaho, hindi ka na uwi sa bahay nyo para sumuportahan ang misis mo? Mas lalong kinakailangan mo uwi ng bahay dahil kailangan mo suporta ng misis mo. Amen? Oh. So, pag gumawa tayo ng pangako, ito pa rin natin. Amen? Okay ba sa inyo? May natututunan ba kayo? Okay? May natutunan kayo. So, anong nakikita natin dito? Number 1, the purpose of the offering is clear. Number 2, the procedure of the offering is explained. Number 3, the promise to participate is a solemn decision. And number 4, the problems are serious if we fail to fulfill our faith promise missions offering. Amen? So, as I close, it is both a great responsibility and a great privilege to help in world missions. Amen? So ako nagagalak ako personally na natuto ako na magbigay ng commitment every year at by the grace of God, matatapos ko na naman yung 52 weeks. Nakakatuwa na makita natin ang ating mga anak, ang ating asawa, ang ating mga anak, ginagabayan ng tatay at nanay. Anak, magtiwala tayo sa Panginoon, ha? Amen? Pag tinignan mo yung anak mo, anak, magkano ang commitment mo sa mission? Piso. Anak, 1999, piso na yan, Mama, dapat kabahan ka na dyan, mga magulang. Mo, anak, 1999, nag-commitment ka, piso. Ngayon, piso. Ba't dapat bang baguhin? Siyempre, tumaas naman ang allowance mo. I-correct nyo rin yung mga bata kapag ang commitment nila hindi nagbabago. Amen? Mga magulang,
Tulungan niyo. Kita niyo, may commitment ng 19 na children's church. O, sino nagbantay nun? Ang mga magulang bantayan niyo. Amen? So pray that God will really speak to your heart. You have to bear your cross. You have to forsake all. You have to make a decision based by faith. You depend on Him. Amen? Depend on Him. And then on Sunday, you send your commitment. Pastor, what if I did not fulfill my commitment and I just want to try, extend ko ba? That's up to you and God. That is up to you and God. This is voluntary. This is willingly. And this is by faith. Ayong lahat ay tumayo. I just want to prepare you for this Faith Promise Missions Conference. I just want to teach you the principles laid down in 2 Corinthians 8 and 9. And I just want to remind you of the fulfillment of our commitment last year and then making ready for the fulfillment of our faith promise as we make a new commitment on Sunday. Father God, we thank you for speaking to us.